Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Wala na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 21, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ang ombudsman, formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual. Resign Congressman Zaldico at 17 iba pa. Pinaaresto na ng Sandigan Bayan kaugnay ng flood control corruption. Pinsan ni PBBM na si Martin Romualdez, inirekomenda ng ICI na sunod na ring kasuhan. Pogo Company Representative Cassandra Ong at large matapos palabasin ng detention sa Mandaluyong ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. 7 luxury cars na nakatenga sa isang gasolinahan sa Bulacan. Binawi ng PNP Highway Patrol Group. Pagmamay-ari nga ba ng mga diskaya? Sa ibayong balita, climate talks sa Brazil nabulabog ng sunog. Maagang Christmas shopping. Warehouse sale ng mga laruan sa Quezon City, hanggang 80% ang diskwento sa ilang items. Sa showbiz, puno ng kontrobersiya na Miss Universe 2025. Nagtapos na sa coronation ng bagong winner mula Mexico. Pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo, itinanghal na 3rd runner-up. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mag-aapat na buwan magmula ng pagbantaan ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA ang mga nangungurakot sa flood control projects ng pamahalaan. Naglabas na sa wakas ng kauna-unahang warrants of arrest laban sa mga isinasangkot sa katiwalian. Ang mga unang ipinaaresto na ng Sandigan Bayan, si ex-House Budget Committee Chairman Zaldico at 17 opisyal ng DPWH at SunWest Corporation. Samantala, posible namang sunod na ring makasuhan alinsunod sa rekomendasyon ng ICI at DPWH ang mismong pinsan ni PBBM na si former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang ating balitang A to Z. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hapon ng November 21 nang ianunsyong naglabas na ng mga warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay resigned Ako Bicol Representative Zaldico at 17 iba pa na mga opisyal ng SunWest Corporation at Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng malversation at graft charges na isinampa ng Ombudsman November 18. Alinsunod sa referral ng Independent Commission for Infrastructure ukol sa umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan sa Oriental Mindoro. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ikinalugod ng Ombudsman ang paglabas ng warrants at ipinag-utos sa law enforcement agencies ang agarang pag-aresto sa mga sangkot. Kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Nitong umaga lang din nang i-report ni Marcos na bukod kay Zaldico ay aaksyonan na rin ang mga impormasyong nakalap laban sa kanyang mismong pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker
Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Kasunod nito, isinumite ng ICI at DPWH sa tanggapan ng Ombudsman ang kahon-kahong mga ebidensya. Kabilang rito ang mahigit 100 billion pesos na halaga ng mga kontrata na iginawad taong 2016 hanggang 2025 sa SunWest at Hightone Construction Companies, NICO. Kasama rin sa inirefer ang mga sinumpaang testimonya sa Senate Blue Ribbon hearings ng whistleblower na si Orly Guteza na umano'y personal na naghatid ng male-maletang kickbacks kina Romualdez at co. Ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. They have direct responsibility to discharge the duties of their office. Kaya hindi pwedeng hugas kamay dito. Otherwise, dapat hindi nila tinanggap yung responsibilidad. Sa rekomendasyon ng ICI, dapat makasuhan si Naco at Romualdez ng kasong plunder, graft at direct bribery. Bubuo naman ng fact-finding team si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para mapagtibay pa ang kaso. Kasi nga, kung hilaw ang kaso, kailangan muna ng case build-up bago kami mag-preliminary investigation. Huwebes lang nang ibunyag ni Remulla na matapos ang kanyang appointment sa pwesto, ay tumawag agad sa kanya si Romualdez upang itanggi ang mga namumuong akusasyon. Ani Remulla, hindi na niya sinagot ang mga sunod na tawag ng Leyte congressman at sa harap ng mga bagong ebidensyang ipinresenta, tiniyak ni Remulla na wala silang sasantuhin o pagtatakpan sa issue. Samantala, iginigiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi nila gagamitin ng affidavit ng surprise witness na si Orly Guteza kung hindi ito personal na haharap at manunumpa sa kanilang opisina. Ayon kay Remulla, kailangan kumpirmahin ni Guteza sa harap ng Ombudsman na siya mismo ang gumawa at may personal na kaalaman sa nilalaman ng affidavit. Sinabi rin ng Ombudsman na maghahanap sila ng iba pang testigo at ebidensya para sa investigasyon laban kina Representative Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico sa umano'y flood control anomaly. Hindi namin pwedeng gamitin yun kung hindi niya haharapan na sasabihin na itong affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko lang yari dyan, ganun yan eh. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang mga estudyante ng University of the Philippines sa harap ng Quezon Hall sa UP Diliman Campus para ipanawagan na patalsikin na sa pamahalaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mensahe nila, kailangan may managot sa nangyayaring korupsyon sa bansa dahil nagiging bulok na nila ang sistema. Matatandaang wala pa rin napapanagot sa isyu ng korupsyon sa flood control maging sa nagdaang isyu ng confidential funds. Naglunsad naman ng prayer campaign ang Catholic Advocates for Responsible Electorate o CARE para hikayatin ng mga mananampalataya na manindigan at humingi ng pananagutan sa flood control scandal. Tinawag ang kampanya na Prayer Warriors Against Corruption, isang mapayapa pero matinding panawagan para sa sama-samang panalangin bilang anyo ng protesta. Inaanyayahan ng publiko na magdasal kada alas 9 tuwing umaga gamit ang custom na rosary chaplet sa parish gatherings. Ayon kay Attorney John Castriciones ng CARE, bukod sa pagmamarcha at paghingi ng pananagutan, nais ding hikayatin ng mga tao na magdasal at humingi ng basbas sa Diyos. Magsasagawa naman ang simbahan ng malakihang mobilization sa November 23 para sa sentenaryo ng Christ the King. Paghahanda ito para sa November 30 trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan kontra Baha
sa Metro Cebu. Isang malawakang paglilinis at pagdedredge sa mga ilog at estero para maiwasan ang matinding baha sa susunod na tag-ulan. Ininspeksyon ng Pangulo ang Mahiga Creek sa Mandaue City habang sabayang operasyon ng umarangkada din sa iba pang mga ilog. Giit ni PBBM, dapat tutukan ng mga residente ang progreso ng proyekto hanggang Agosto sa susunod na taon. Dagdag niya, may 9 na buwang trabaho para matiyak na malilinis ang lahat ng baradong daluyan ng tubig. Binigyan din ng Pangulo ang mahigpit na koordinasyon ng national at local governments kasama ang pribadong sektor. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na itinalaga na si Commodore Andro Val Abayon bilang acting head ng Presidential Security Command matapos alisin sa pwesto ang dating PSC chief na si Major General Peter Burgonio. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, inilipat si Burgonio bilang acting division commander ng 8th Infantry Division habang pansamantalang pamumunuan ni Abayon ng unit na nagbibigay seguridad sa Pangulo at sa unang pamilya. Wala pang karagdagang paliwanag ang Malacanang sa biglang pagpapalit ng pamunuan. Pero matatandaang lumabas ang anunsyo ilang araw pagkaraan ng mga bali-balitang may military reset umano. Matapos na itulak umano ng ilang mga opisyal na gawing caretaker si Tycoon Ramon Ang habang naghahanap ang publiko ng bagong presidente. Mariin namang itinanggi ito ni Ang at iginiit na mas nakatutulong siya sa bansa sa pagnenegosyo at sa pagsuporta sa mga proyekto ng pamahalaan. Naghain ng mosyon si dating Bamban Mayor Alice Go alias Go Huaping sa Pasig RTC para hilingin na manatili siya sa Pasig City Jail at huwag muna ilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ito ay matapos ng mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa qualified human trafficking. Kinumpirma naman ng PAOK na didinggin ng Court Branch 167 ang mosyon ni Go sa November 26. Itong Huwebes sinatulan si Go at ang 7 pang iba nasangkot ng life imprisonment at multahang 2 milyong piso kada kaso. Inutos din ang forfeiture o pagbabalik sa gobyerno ng nasa 6 billion peso Baofu compound at pag-revoke ng mga registration ng kanilang mga kumpanya. 5 naman sa mga akusado ang inakwit ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaugnay niyan, ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na pinalaya na mula sa Correctional Institution for Women si Cassandra Casiong. Siya po ang representante ng Pogo firm na Lucky South 99. Nangyari ang kumpirmasyon habang tinatalakay ang 2026 Department of Justice budget sa Senado matapos tanungin ni Senator Riza Ontiveros kung nasaan na nga ba si Ong. Ayon kay Gatchalian, batay sa impormasyon ng DOJ, OIC, Frederick Vida, napalaya na si Cassandra Leong. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na pinalaya si Ong matapos mag-transition ng Kongreso mula 19th hanggang 20th Congress. Isang nakagawian sa mga nadedetain sa lehislatura lalo't wala pa umano siyang kaso noon. Matatandaang nakulong si Ong sa CIW September 2024 matapos ipadetain ng House Quadcom. Gayunpaman, may warrant of arrest na ngayon si Casiong at nasampahan rin ng qualified human trafficking at pinaghahanap na po ng PNP. Mr. President, actually nagulat rin ako. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair? pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. Mga ka-A to Z, higit 1 buwan na lang, Pasko na. Nakapamili na ba kayo ng mga panregalo sa mga inaanak? Swak po ang warehouse sale ng mga laruan sa Quezon City kung saan aabot hanggang 80% ang diskwento sa ilang items. Ano kaya yan? Tanungin natin si Ninong Ace Cruz sa kanyang balitang A to Z. Malimit na perang last-minute na panregalo ng influencer na si Riza sa kanyang mga inaanak. Pero ngayong Christmas 2025, inagahanan niya ang paghahanap ng mura pero magandang giveaways. Yung cash kasi marami pang pagdadaanan yan, hindi ko rin alam kung ano yung bibili ng mga parents nila doon. So mas gusto ko, mas prepare ko talaga yung yung na gamit na magagamit ng mga inaanak ko.
Tiyempong may Kids Craze Warehouse Sale sa Scout Torillo Corner Limbaga sa Quezon City kung saan hanggang 80% ang discount. Kalimitan ng presyo dito may mga tig 1,000 o pataas pa, pero syempre kung tight naman ang budget mo, may mga tig 300 pesos, 500. Pero syempre dahil tight nga ang budget mo, halugugin mo ang warehouse na to dahil sale nga, maghanap ka ng mga best deal. Ito may 200 pesos, may 100 pesos, at higit sa lahat, kung marami kang inaanak, ang pinaka-best deal, 50 pesos. May sikat na laro ang kotse-kotsehan at may dolls, plushies at ang uso ngayong slime na nasa blind box. So hindi nyo po alam kung ano po yung makukuha nyo dito sa naka-display po dito na images or scents po. May mga accessories din po siya, then glitters para mapaganda nyo po yung slime nyo. Si Francesca taon-taon nagpupunta rito dahil ayaw niya makipagsiksikan tuwing Christmas rush, lalo't 30 ang pagreregaluhan niya. Gusto ko na kasi mag-deliver ng mas maaga. So better for me to do it early. Ayaw ko magpa-deliver ng mga December na. For the past 3 years, nagpupunta kami. The deals are very good here. Ongoing ang warehouse sale tuwing Biyernes hanggang Linggo ng Nobyembre. At mula December 4 hanggang 7 at December 11 hanggang 21. Kabilang pa sa best deal na ino-offer nila ay ang collector's item na patok sa mga K-pop fan. Payo nila na hanggat maaga pa ay magpunta na sa kanilang warehouse sale dahil until supplies last lang ang mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod 7 luxury cars na nakatenga sa isang gasolinahan sa Bulacan. Binawi ng PNP Highway Patrol Group. Pagmamay-ari nga ba ng mga diskaya? Sa iba yung balita, climate talk sa Brazil, nabulabog ng sunog. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kasabay ng pagdiriwang ng World Fisheries Day, nagmarcha sa harap ng DENR ang mga mangingisda at residente mula Zambales at Ilocos Sur para kontrahin ng umano'y corporate plunder sa karagatan sa pamamagitan ng dredging at reclamation. Pinangunahan ng grupong pamalakayang protesta at binanata ng DENR sa pag-aproba ng 13 reclamation projects sa Manila Bay na nagtutulak umano ng mapanirang dredging sa mga probinsya. Anila, nagpapahina sa climate resilience ng mga baybayin at nagwawasak ng kabuhayan ang ganitong mga aktibidad kasama na ang pagmimina. Binawi ng PNP Highway Patrol Group ang 7 luxury cars na nakatenga sa isang gasolinahan sa Bulacan. Iniimbestigahan na kung bahagi ba ito ng fleet na dinidispatch sa umano ng mag-asawang kontratistang Diskaya. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinalakay ng PNP Highway Patrol Group at Land Transportation Office ang isang gasolinahan sa Bulacan hating gabi ng November 17. Ayon sa impormante, may 7 luxury cars na matagal nang nakaparada roon. Very unusual na magkaroon ng presence na 7 luxury cars na nandun lang sa kumpulan ng gasoline station na yon. At based din sa impormasyon ding nakuha natin, napakatagal na nila. Ayon sa pulisya, ilan sa naturang luxury cars ay walang plaka o kaya naman ay may improvised plates. Isa pong Ferrari, dalawa pong Nissan GTR, isa pong Toyota Supra, isang Toyota na FJ, isang Toyota na Land Cruiser at isang BMW. So yung price nito ay masyado malaki yung markup value nito. Ongoing ang isinasagawang investigasyon kung bahagi ang naturang luxury cars ng mga ari-arian ng mag-asawang kontratistang Pacifico Curly at Sara Diskaya. Yung impormasyon pong nakuha po ng inyo pong PNP-HPD together with the LTO na yung mga luxury cars ng mga Diskaya ay tuloy-tuloy po na dinidispatcha niya. Sa ngayon, ito pong 7 luxury cars po na ito ay nasa pangangalaga na po ng LTO main office. Naharap naman sa kasong driving unregistered vehicles ang 7 driver ng mga sasakyan. Whether na sila po mismo talaga din yung may-ari o hindi, ang tinitignan kasi ng PNP-HPD ay kung ito po ay dumaan sa ating customs para kung sila po ba ay nakapagbayad po ng tamang buwis bago po nila ito na i-acquire. Una nang nabawi ng Bureau of Customs ang ilang luxury cars ng mga Diskaya
dahil natuklasang walang dokumento ang mga ito katulad ng import entry records at certificates of payment. Naibenta na ng BOC ang 3 luxury cars sa public auction sa halagang 38 million pesos. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inanunsyo ng appeal sa Chamber ng International Criminal Court na ilalabas nito ang desisyon sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang hiling na interim release o pansamantalang paglaya. Malalaman yan sa November 28. Batay sa scheduling order, tatalakayin ng korte ang appeal na inihain ng kampo ni Duterte matapos ibasura ng pretrial chamber noong September 26 ang kanyang hiling na makalaya habang dinidinig ang kaso. Kamakailan lang iginiit ng ICC prosecutor na dapat manatiling nakadetine si Duterte dahil walang legal o factual error sa naturang desisyon. Nakakulong si Duterte sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands mula pa noong Marso at naharap sa kasong crimes against humanity sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Taal Lake hinggil sa missing Sabongeros case, nakarecover pa ang mga otoridad ng nasa 57 buto ng tao mula sa naturang lawa. Ayon sa Department of Justice, tuloy-tuloy lang ang kanilang paghahanap kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang kinaukulang ahensya. Magugunitang hindi bababa sa 30 sabongero ang naiulat na nawawala mula taong 2021 hanggang 2022 dahil sa issue ng online sabong. Nasunog ang ilang pavilion sa COP30 venue sa Belém, Brazil na nagdulot ng panic evacuation at paghinto ng ilang kritikal na negosasyon hinggil sa climate summit. Ayon sa ulat, nasunog ng sumiklab na apoy ang kisame ng lugar habang inapula rin ang 13 katao o ginamot rin ang 13 katao dahil sa smoke inhalation. Agad namang naapula ang sunog ayon sa mga otoridad. Ito na ang ikatlong aberya sa naturang climate summit matapos ang protesta ng mga katutubo. Mga ka-A-to-Z, hanap nyo ba ang bago at thrilling movie experience? Sagot po kayo ng bagong bukas at kauna-unahang 270-degree panoramic theater sa Pilipinas, ang Screen X sa Mall of Asia. Bukod sa main screen na kadalasang nasa gitna, tampok sa bagong cinema experience yung may sidewall screens na para bang kasama ka rin sa pelikula ang feels at vibes. Mas exciting at immersive ika nga ang handog nito. Hatid ito ng partnership ng CJ4D Plex, isang South Korean company na kilala sa pag-produce ng next generation cinema technology at SM Cinema na patuloy na naghahandog ng kakaiba at advanced na experience sa publiko. Perfect ito para sa bonding ng buong pamilya, magbabarkada o kahit partner. Lalo na ngayong maraming local at international movies na ipinalalabas, kabilang na dyan ang highly anticipated musical sequel na Wicked at Wicked for Good. Sa aming pagbabalik sa showbiz, puno ng kontrobersiya na Miss Universe 2025, nagtapos na sa coronation ng bagong winner mula sa Mexico. At pambato ng Pilipinas na si Atrisa Manalo, itinanghal na third runner-up. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa kabila ng tila kinakustong resulta ng ilang netizens at observers ngayong taon, kinoronahan ang pambato ng Mexico na si Fatima Bosch bilang bagong Miss Universe Queen. Third runner-up naman ang ating pambansang monyeka na si Atrisa Manalo. Ang storya ng final competition alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Mexico!
Luwagi ang pambato ng Mexico na si Fatima Bosch sa 74th Miss Universe Grand Coronation Night na ginanap sa Thailand, Biyernes, November 21. Tinalo niya ang mahigit 100 kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Si Bosch ang pinili ng mga judges at ng Miss Universe Organization para mapasahan ng winning crown mula kay Victoria Tildig, ang nanalong Miss Universe noong nakaraang taon. Si Bosch na ang ika-4 na Miss Universe mula sa Mexico. Matatandaang nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Fatima at Executive Director ng Miss Universe Thailand na si Nawat Itsaragrisil noong sashing ceremony kamakailan lang. Ayon kay Nawat, isa si Fatima sa mga queens na hindi nagko-comply sa mga local franchises promo efforts. Gayunpaman, kay Mexico pa rin ibinigay ang corona ng Miss Universe matapos ang huling pagkapanalo nila noong 2020 kay Andrea Meza. Sa 74th edition nga ng pinaka-prestihiyosong pageant, kanya-kanyang laban pa din ang mga kandidata hanggang sa matapos ang kompetisyon. Talaga namang samot-saring issue ang naranasan ng naturang pageant ngayon, kasama na ang Q&A portion. Maliban dyan, aksidente rin si Miss Jamaica matapos mahulog sa stage nitong preliminary competition. Samantala, proud pa rin naman ang sambayan ng Pilipino kay Atisa Manalo na anilay nagtagumpay para maibalik ang Pilipinas sa top 5 at nakakuha ng third runner-up placement. Ipinakita ni Atisa sa buong kompetisyon ang kanyang walang kupas na ganda at kahanga-hangang pagrampa. Suot ang tila maladiwatang silver evening gown mula kay Val Taguba. Hinangaan din ng kanilang galing sa Q&A kung paano magagamit ang plataforma bilang title holder sa mga kabataang babae. I work with an organization called Alon Academy, where we work with young people to provide them opportunities to make them realize that it doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Alon Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Gayunpaman, tila marami ang hindi sang-ayon sa naging resulta ng laban. Maging ang celebrities gaya ni na Vice Ganda, 2018 Miss Universe Catriona Gray, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at Alexa Ilacad, duda sa naging resulta ng laban ni Atisa sa international pageant. Sa kabila nito, hindi man naiuwi ang panlimasan ng corona ng Pilipinas sa Miss Universe, damang-dama pa rin ang pagkakaisa at suporta ng mga Pilipino sa kanyang laban. Still, congratulations and good job! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. She's happy and grateful naman daw. So congratulations, Atisa! Kung kayo po may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa kilalang pilosopo at propesor na si Cornel West. Ayon sa kanya, huwag kalilimutan na ang katarungan, ang anyo ng pag-ibig sa publiko. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Biyernes na naman, naitayo na ba ang family Christmas tree sa mga tahanan? Pwede po yan this weekend. Mayroon na lang 34 days bago ang Merry Christmas. Ako po si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!